Nakumpiska ito mula sa isang kilalang social media influencer mula sa Maynila. Isang Facebook post ng influencer sa kanyang page na may milyong-milyong followers, naghahanap umano ito ng mga vape retailers mula sa Baguio, La Trinidad at sa Benguet. Kasama rin sa post ang number na maaaring i-contact ng mga interesado na siya namang kinontak ng mga otoridad sa isinagawang entrapment operation. Okay mga kamads, mga kaibigan, para lang po doon sa mga hindi nakakaalam, legal naman po ang pag-vape dito sa ating bansa. Ngayon po, kailangan lang may ordinance kasi nung panahon ni Duterte na bawal kang mag-vape sa public space. Hindi pa nare-repeal kasi yon. And of course, kung gusto mo magbenta, dapat may kaukulang kang papeles. Nagbabayad ka sa BIR and meron ka ring FDA regulated dapat yung binibenta mo, and there are only certain flavors na pwede mong ibenta. Now, before we go here mga kabats, mga kaibigan, I would just like to make you understand po yung nangyari dito. Kasi yung nangyari naman dun sa influencer is na entrap siya sa Baguio kasi nga smoke-free ang Baguio. Bawal kang magbenta, bawal kang mag-smoke, and bawal kang mag-distribute. Okay? Kumbaga, pinagmulta lang siya. Siguro mas maganda nating ilagay doon yung perspective dito para lang habang iniimbestigahan natin to, hindi nyo i-vilify masyado yung influencer. So pakinggan na natin ulit yung balita. Agad hinuli ang 28 anyos na suspect at pinagbayad ito ng multang 4,000 piso. Bebenta sila or magdi-deliver sila ng mga vape, and nalaman natin na hindi sila nakapag-secure ng mga kaukulang dokumento para maging legitimate yung kanilang pagbebenta. So mga kamatis, mga kaibigan, tinry kong hanapin kung sino tong social media influencer na to na sumablay dito. Ano lang clear ko lang sa inyo, wala akong pinagbibintangan dito. These are all opinion ng mga tao, kino-compile ko lang basically. So, ito kasi yung post galing dun sa Smoke Free Baguio City post to na may 8.8k followers, and mukhang ito yung kanilang ordinance in relation dito. Ayan a Facebook post of several million followers. So, pagka sinabi mong several million followers, out na ako agad dyan, di ba? Out na yung ibang mga social media influencers na maliliit lang kasi ako micro lang naman ako eh. So, both on Facebook and TikTok. So, mananarrow down mo ng mananarrow daw yan. Looking for Baguio Benguet vape retailers was forwarded to task force. Basically, ang gustong mangyari nitong influencer na to is to mag-unload ng mga or mag-distribute ng mga vape doon sa Baguio. Kaso nga may ordinance kasi sa Baguio. The post included a mobile number of the retailers who wanted to buy vape product. This is a violation of the Section 12 of the Republic Act 11900 as well as 3 prohibited acts in the Smoke-Free Baguio Ordinance. Again, okay lang naman mag-yosi kayo, mag-vape kayo. Just do it in the proper setting, di ba? So, alam niyo yun. Kasi, Diyos ko, yan, okay lang naman yan. Kaso nga lang, isumunod kayo sa batas. Yan yung point dito eh. Now, pag tinignan mo kasi yung comment section, makikita mo kung meron opinion dyan yung mga tao. I think meron namang, doon sa reseller, doon sa nagdi-distribute nito, kompleto naman siguro siya sa tax at saka kompleto rin siya dun sa FDA. Ang point lang hindi pala kompleto kasi sabi nga ng police hindi daw kulang daw. Now, sino yung influencer na yan para ma-unfollow? Sabi ni Pinguerero, sabi ni nung isang si Wamos daw, pero we're not sure sabi ni Thrift Mode, basahin natin. Sabi dito mga kamads, mga kaibigan, nandito kami ngayon sa La Union at Baguio. San may shop dito, may dala kaming stock ng Don G Bars Official at sample. Puntahan naman namin kayo at para naman sa mga lucky sharer, pili ako ng bibigyan ko ng PR kit. Looking kami ng distributor, reseller. PM for more info, message us on Viber, tas may number, or PM Don Bars Official. So basically mga kamatis, mga kaibigan, it kind of corroborates kung ano yung sinabi sa balita in relation dito. Na nag-post nga talaga sa Facebook post na may million followers, and parang papasok yon doon sa image or likeness ni Wamos. Pero of course, he is innocent until proven guilty. Meron karapatan niya naman na yon. Okay? So tignan natin yung iba. Sabi nitong si Faye, ayan, sabi niyang ganon ay, Wamos, is that you? Tapos ang nakasulat dito,
well, Bisaya siya, so hindi ko naiintindihan. Pero basically, kino-confirm lang din na yung sinasabi ng maraming tao na si Wamos daw to. Sabi nitong si Donald Balanga na may blue check mark pa yung pangalan, ayan, na Wamos. So, shinare niya rin yung ito. Pero ano yan ba't na Wamos to? Si Wamos may dala yan sabi ni Donald Balanga. Hindi ko kilala si Donald ay nilaglag no? Kakapost. Nagbigay ng motibo sabi niya dito, yan, kala niya aanhin kasi niya yung ayan, kala niya di siya aanuhin kasi kilala na influencer. Kawawa, pati vape shop niya damay. Well, ganun talaga mga lods, wala namang pinipiling, yung batas naman natin ay walang pinipili yan. Walang kinikilingan yan. Whether sikat ka or hindi ka sikat, kung gumawa ka ng mali, madidemanda ka. Yun yung reason kung bakit or madidemanda or makakasuhan or in this case, ma-entrap siya. Kasi nga, may ginawang mali in accordance dito sa balitang pinanonood natin. Okay, i-clear lang natin yun. Pero hindi natin sure kung si Wamos yan, I-clarify lang natin that we are just taking in yung mga opinion ng mga tao. Pero tingnan natin yung mga positive comments naman towards dun sa eto kasi of course malaki daw yung following nitong tao na to, so most likely the case merong susuporta sa kanya. Kunyari eto, galit sa mga hindi nagbabayad ng tax pero corrupt naman. Wala pong sinabing hindi po nagbabayad ng tax yung influencer na nahuli dito. Ang sinabi lang po, bawal pong mag-distribute sa Baguio. Yun po yung idea doon, okay? And of course, kung ano man yung assessment ng police kasi kailangan yata may iba pang dokumento na kaakibat dito. Pero as far as I am concerned, wala silang nasabi in relation sa tax. In fact, ito yung sinabi nila. Hindi sila nakapag-secure ng mga kaukulang dokumento para maging legitimate yung kanilang pagbebenta. So, meron din magandang insight dito si Mayor Magalong in relation to this case. Mukha kasing ito yung context ng kanyang interview. Pakinggan natin siya. Tunan din ang pansin ng ating local government. Basically, pati mga law enforcement agencies natin, tingnan natin kung paano ba natin talaga ma-address to mga lalo-lalo na kung yung mga produkto naman ito hindi naman dumaan sa FDA. Yun. So most likely ang naging problema nito kaya hindi siya naging legit is yung sa FDA. According to the news to, opinion lang naman to and hindi ko sinasabing these are the facts of the case. Pero what matters is na huli siya sa isang entrapment dahil kulang daw yung documentation nung dinala niya, and of course may smoke-free policy kasi sa Baguio na bawal kang magbenta, mag-smoke at mag-distribute ng any nicotine-related products. Okay? So that is the status quo na accordingly sabi ng balita is na labag daw ng influencer na to. So tuloy natin. Sabi dito, typical Pinoy, manira ng negosyo. Sir Romel, hindi po ito sa paninira ng negosyo. It's about following the rule of law. Meron pong batas na dapat ito yung kailangan nyo kung gusto nyo magbenta ng vape. Hindi naman kayo pinagbabawalan magbenta ng vape. Ang sinasabi lang, ito yung mga kailangan gawin at dito lang kayo pwedeng magbenta. Of course, kumbaga regulation ang tawag dyan, okay? Sabi ni Lorena Bucalag-Wanson, pabata ang gumagamit niyan, maagang sisirain ang buhay ng mga bata, dapat yan pinagbabawal. Well, there are studies that is saying na mas delikado daw yung vape kaysa sa Yossi, pero that's neither here nor there. But to argue the point, mga kamatis, mga kaibigan, according to the law po kasi, bawal kayong magbenta sa below 18 years old. Much like magbenta ng Yossi, magbenta ng alak, doon lang sa mga legal adults kayo pwedeng magbenta. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung hugot na yan. Pero, real talk, meron naman talagang mga batang, alam naman natin yan, na nagve-vape, diba? Kasi nga, very accessible na siya. Thanks to everyone is essentially selling it, okay? 600K, konti yan. Dapat lang ipagbawal yan, sabi nila. Well, that's another topic for a different day. Nabili ko sa 7-Eleven kahapon. Eto, sana sa buong Pilipinas may Section 12 RA 1190 at smoke-free ordinance. Well, sa Baguio po kasi yan. So, siguro,
ilabi nyo sa mayor nyo na magkaroon din kayo ng smoke-free na syudad. Pwede naman yon, karapatan nyo naman po yan bilang citizen. Sabi ni Rosemary Castro, sana pati cigarettes ipagbawal na rin. Perwisyo niya nagkalat ng smoke anywhere. Well, bawal po sa Baguio kasi na magyosi sa lansangan. May mga designated area lang. Actually, sa QC yata, same lang din eh. Hindi ko lang alam sa Antipolo. So mga Lods, siguro ang final word ko dito, moderation is the key lagi. Pwede ka naman uminom, pwede ka naman magyosi, pwede ka naman, lahat ng legal na bagay, pwede mong gawin kahit na medyo unethical siya. But you have to do it in moderation. Tandaan nyo yan. Yan lang yung gusto kong iparating sa inyo. Parang ako, sometimes I do drink. Sometimes I do smoke. Rarely na lang ako naglalaro ngayon ng poker kasi yun yung go-to game ko eh. Pero when I do it in moderation. Like for example, magiinom ako, magtitira ako ng para sa akin. Magyoyosi ako, hindi ako hit-hit buga. Paminsan lang talaga kasi mahal ang yosi, di ba? Parang, I don't know, basta mahal siya because of the excise tax and the train law, right? So, and yung sin tax din, di ba? Ang dami niyan. And then yung alak din, ganun din. Mas mura ng konti yung alak pero mas dangerous yun kasi you develop certain disease kapag hindi mo na control yun. So, ang point dito, you can enjoy your life. Enjoy it to the fullest but make sure that you do it in moderation. Now, that's why ako, pag tinanong ako, do I smoke? My answer is no. Kasi hindi naman talaga eh. Dahil hindi naman ako habitual na nagyoyosi eh. Yung parang bibili pa ako sa kanto para mag-isoy. Hindi Hindi ko ginagawa yun. Never kong gagawin sa buhay ko yun. Same with alak. Di rin ako tatambay dyan sa Gedli para makipag-inuman sa mga sunog baga. It's never gonna happen sa buhay ni Nico David. Because I have this idea na miski napapabayaan ko yung health ko from time to time, binabalikan ko pa rin siya. Yun yung dapat yung maintindihan sa akin. I am no quitter pagdating dito sa mga ginagawa ko sa buhay. So, sana lang din magets nyo yung vantage point ko. I don't want to explain any further than that. I don't know. Kasi parang there is a hanging question sa utak nyo in relation dito. Ayan yung sagot ko. If that is not satisfactory, I'm sorry, but that's the best answer I can offer you. Now, yung mga influencer kasi dito sa social media, real talk, they will do anything for money. Alam ko yan, nakita ko na yan. Biruin mo, kahit sabihin mong illegal yung ginagawa nila, mga Lods, talagang gagawin nila yan. Diba? Legs! Magpo-promote ng vape na ganyan. Yung pala, kulang-kulang sa documentations. Wow, legs! Magpo-promote ng scatter na hindi naman pala under PAGCOR. Wow, legs! Magpo-promote ng illegal na sabong kahit na sinabi ni Duterte na bawal na. Wow, legs! Diba? Maybe you guys should be angry with these types of influencers na talagang gagawin nila lahat ang para sa pera. Wow, legs! Kasi mga Lods, wala namang kwenta magsisi ka sa ginagawa mo kung ginagawa mo pa rin. Wow, legs! Hindi pa tinitigasan yan. Anyway mga kamads, mga kaibigan, I hope you learn a little bit of lesson dito sa aking mumunting presentation sa inyo. Tandaan nyo, okay lang mag-vape, okay lang mag-yosi, okay lang mag-inom, basta do it in moderation. But if you can stop it and find a better habit, just find one better. Gaming is a good way to kill time. Yan lang naman yung sa akin for today, Gege mga Lods. Wow, legs!